Sa isip-isip ng ating bida ay malapit nang mabuo ang kanilang inihandang plano at kailangan na lamang nilang hintiyang may benta sa napakataas na halaga ang pangatlo niyang item bago nila tuluyang isagawa ang susunod na hakbang. Pagsisimula pa lamang ng bidding ay agad nang nagbigay ng napakataas na presyo ang isang panauhin mula sa VIP Room Number 4 at nagpakilalang One-Armed Martial Dominator. Naparito umano siya sa Ancient Dragon Auction sa utos ng isa sa mga Great Envoy ng Sacred Areas upang makuha ang 3 Dominator Weapons at 5 Emperor Weapons. Pagkarinig sa sinabi ni One-Armed Martial Dominator ay agad na napakunot ang noo ng hangal na matanda ng Trading Alliance sapagkat malinaw na ginagamit nito ang pangalan ng isang Great Envoy upang takutin ang ibang kalahok. Kapag walang naglakas loob na makipagbid ay siguradong babagsak ang kikitain nila mula sa napakahalagang item kaya iniisip na nitong kailangan nilang gumawa ng paraan upang pigilan ang nangyayari. Pero hindi pa man nakakapagsalita ang sinuman ay nauna nang umalangaw-ngaw ang boses ni Xinyan mula sa VIP Room Number 6 at walang takot na nagbigay ng mas mataas na presyo sabay sinabing wala siyang pakialam kung sinong hangal na Great Envoy ang ginagamit nitong panakot. Kagaya ng mga naunang nakabangga ng ating bida ay mabilis ding nag-init ang ulo ni One-Armed Martial Dominator at nagbanta na kung patuloy siyang makikialam ay baka isang araw na lamang ay matagpuan siyang nakabulagta ng hindi man lang nalalaman kung sino ang pumaslang sa kanya. Ngunit sa halip na matakot ay lalo lamang naging mapang-asar ang tono ni Xinyan at sinabihan itong kung wala silang sapat na pera ng ipinagmamalaki nitong Great Envoy ay mas mabuting manahimik na lamang sila. Dagdag pa ng ating bida kung inaakala ni One-Armed Martial Dominator na masisindak siya dahil lamang isa itong Half-Martial Highness Realm ay nagkakamali ito sapagkat kahit isang tunay na Martial Highness Realm pa ang humarap sa kanya ay hindi siya uurong. Lalong nagngit-ngit sa galit si One-Armed Martial Dominator at mabilis na nagtaas ng kanyang bid ngunit sa bawat halagang ibinibigay nito ay walang pag-aalinlangang tinatapatan at nilalampasan iyon ni Xinyan. Umabot pa ang kanilang labanan sa puntong diretsahang nagbigay ang ating bida ng 1,000,000 Arcane Realm Stones dahilan upang bahagyang kabahan ang hangal sa kabilang VIP room. Gayunpaman ayaw nitong umuwi ng bigo sa misyong ibinigay sa kanya kaya ibinuhos na niya ang halos lahat ng kanyang kayamanan. Tinaasan niya ang presyo sa 1,300,000 Arcane Realm Stones sabay hinamon si Xinyan na magbigay pa ng mas mataas na halaga kung kaya nito. Subalit isang mapang-asar na ngiti lamang ang lumitaw sa mukha ng ating bida bago siya tuluyang tumigil sa bidding sapagkat nakuha na niya ang tunay niyang pakay. Doon lamang napagtanto ng One-Armed Martial Dominator na tila nahulog siya sa patibong ngunit huli na ang lahat at wala na siyang magagawa kundi bayaran ang napakalaking halagang kanyang ibinid. Sa tindi ng galit ay pinagbantaan niya si Xinyan na kapag nagtagpo sila sa alinmang bahagi ng Lower District ay sisiguraduhin niyang tuturuan niya ito ng leksyong hinding-hindi nito malilimutan. Nakisali rin si Sly Sword Dominator at ipinahayag na mayroon din siyang sisingiling utang sa ating bida kapag nakita niya ito sa labas ng lungsod. Maging ang hangal na store manager na hindi naman direktang nakalaban ng ating bida sa kasalukuyang bidding ay nakisawsaw at sinuportahan ang dalawang Martial Dominator. Hindi pa rin ito nakakalimutan ang ginawang pambabasto ng ating bida sa Saintes nila bago magsimula ang Ancient Dragon Auction. Pero imbis na mabahala sa sunod-sunod na pagbabanta ay nagpakawala pa si Xinyan ng matinding aura at walang takot na hinamon ang lahat ng may galit sa kanya na harapin siya ngayon din kaysa hintayin pang makalabas sila ng lungsod. Agad namang kumasa si One-Armed Martial Dominator at nagpakawala rin ng kanyang aura dahilan upang mabilis na tumaas ang tensyon sa buong auction house. Ngunit bago pa man tuluyang sumiklab ang labanan ay muling namagitan si City Lord at mahigpit silang pinatigil sabay pinaalalahanang walang sinuman ang maaaring lumabag sa mga patakaran ng lungsod habang nasa ilalim sila ng kanyang pamamahala. Wala nang naglakas loob na ipagpatuloy ang gulo sa harap ng City Lord at maging ang hangal na matanda ng Trading Alliance ay mabilis na sumang-ayon sa kanyang sinabi. Upang tuluyang mailayo ang atensyon ng lahat sa kaguluhan ay agad nitong inanunsyo na pagkatapos ng Ancient Dragon Auction ay magkakaroon ang Trading Alliance ng isang maliit na pagtitipon na maaaring daluhan ng mga panauhing gumastos ng malaking halaga sa auction pati na rin ng mga makapangyarihang nilalang na nagtataglay ng mataas na cultivation level. Pagkatapos ng maikling anunsyo ay agad na nagtungo ang hangal na matanda kay Xinyan upang ibigay ang napagbentahan ng kanyang mga kayamanan na umabot sa 1,017,000 Arcane Realm Stones.
Kasabay nito ay tinanong niya kung nais ba nitong ideposito ang napakalaking halaga sa bangko ng Trading Alliance o kunin na lamang kaagad. Walang pag-aalinlangang pinili ng ating bida na kunin ang lahat sapagkat mayroon na siyang nakahandang paggagamitan sa mga iyon. Akmang aalis na sina Qin Yan kasama sina Princess Miao Miao at Long Ho nang dumating ang Saintes at hiniling na manatili muna sila para sa maliit na pagtitipong gaganapin pagkatapos ng auction kung saan dadalo ang maraming makapangyarihang nilalang pati na rin ang mga genius martial artist mula sa bagong henerasyon. Hindi naman interesado si Qin Yan sa alok at mariin niya itong tinanggihan sabay sinabing wala siyang panahon para makihalubilo sa mga mahihinang nilalang. Pagkalabas ng Ancient Dragon Auction ay mabilis na bumalik silang tatlo sa kanilang silid pahingahan at doon nila tuluyang inalis ang disguising technique upang bumalik sa kanilang tunay na anyo. Nang maalala ang lahat ng ginawa nila sa Trading Alliance ay hindi nila napigilan ang kanilang pagtawa lalo na kapag naiisip nila ang magiging reaksyon ng mga hangal sa sandaling maisakatuparan ang huling bahagi ng kanilang plano. Sa sobrang kasab-ikan ng ating bida na tapusin ang kanyang inihandang paghihiganti ay agad niyang pinakiramdaman mula sa malayo ang mga sandatang ibinente niya sa auction. Balak niyang pasabugan ng sabay-sabay ang mga iyon bago pa magkaroon ng pagkakataon ang mga bagong may-ari na tuluyang i-refine ang kanilang weapon spirits. Samantala sa ikatlong palapag ng Ancient Dragon Auction ay nagsimula na ang maliit na pagtitipon at wala ni isa sa mga naroon ang nakakaalam sa malaking kapahamakan na naghihintay sa kanila. Nasa gitna ng pagtitipon ng Saintes nang kunin niya ang atensyon ng lahat at humingi ng isang maliit na pabor. Ipinaalam niyang may isang batang genius mula sa Luohe Kingdom na nagngangalang Qin Yan na kumikalaban sa kanya kaya hiniling niyang bigyan nila ito ng leksyon sakaling makatagpo nila sa labas ng lungsod. Mabilis namang sumang-ayon ang dalawang hangal na Martial Dominator Realm at nangakong hindi nila palalampasin si Qin Yan kapag nabigyan sila ng pagkakataong makaharap ito. Tahimik namang na pinakinggan ni City Lord Jiang Huang ang kanilang usapan habang labis na nadidismaya sa mga naririnig sapagkat para sa kanya ay hindi talaga naaayon sa kanilang mataas na cultivation level ang kakayahan nilang mag-isip. Hindi na lamang siya nakialam dahil batid niyang may inihandang plano sina Qin Yan at iyon mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nanatili sa pagtitipon. Maya-maya ay may napansin ng hangal na store manager sa mga makapangyarihang sandatang nabili nila sa auction kung saan tila magkakapareho ang weapon spirits ng mga iyon bagay na agad ding kinumpirma ng Sly Sword Dominator. Pero bago pa man tuluyang mabuo ang kanilang pagdududa ay sumingit ang One-Armed Martial Dominator at iminungkahing pagsamasamahin nila ang mga sandata sa iisang formation upang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihang may lalabas ng mga ito. Wala namang nakakita ng panganib sa mungkahin nito kaya mabilis nilang pinagsama-sama ang mga sandata at matagumpay na nakabuo ng isang makapangyarihang formation. Sa isang iglap ay bumalot sa gitna ng pagtitipon ang napakalakas na enerhiya at tuwang-tuwa nilang pinagmasdan ang kapangyarihang nalikha ng kanilang mga bagong kayamanan. Sa kabilang panig naman ng lungsod ay natapos na rin ni Qin Yan na maramdaman ang lahat ng sandata mula sa napakalayong distansya. Doon niya nakumpirmang wala ni isa sa mga bagong may-ari ang nakapag-refine sa weapon spirits ng mga ito kaya nananatili pa rin sa kanya ang buong kontrol. Dahil yun mismo ang pagkakataong hinihintay niya ay hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida at agad na pinasabog ng sabay-sabay ang lahat ng sandata. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar at sa tindi ng enerhiyang pinakawalan ng magkakasamang Emperor Weapons at Dominator Weapons ay halos mawasak ang malaking gusali ng Trading Alliance. Ang dalawang hangal na Martial Dominator naman ay gumastos ng napakalaking halaga para sa pinakamamahaling mga kayamanan ay tuluyang nanlumos sa kanilang nasaksihan sapagkat halos naubos ang kanilang ipon upang makuha ang mga sandata, ngunit sa isang iglap ay naglaho lamang ang mga iyon na parang bula. Hindi nila matanggap ang napakalaking pagkawala kaya galit nilang hinarap si Six-Ear Divine Being at hiningan ito ng paliwanag kung bakit bigla na lamang sumabog ang mga sandatang ibinente sa kanila ng Trading Alliance. Ngunit maging ang hangal na matanda ay walang maibigay na malinaw na sagot sapagkat hindi rin niya maunawaan kung paano nangyari ang ganoong bagay. Upang hindi tuluyang lumaki ang problema at masira ang pangalan ng Trading Alliance ay napilitan siyang mangakong ibabalik nila ng buo ang halagang ginastos ng dalawa sa auction bilang kabayaran sa mga nawasak nilang kayamanan. Maya-maya pa ay may napagtanto ang matandang appraiser na nagsuri sa mga kayamanang ipina-auction.
Hindi pala dahil sa Forbidden Area na pinanggalingan ng mga sandata kung bakit magkakapareho ang weapon spirits ng mga ito kundi sadyang may isang nilalang na gumawa sa mga iyon upang magkaroon ng iisang weapon spirit at madali niyang makontrol. Nang marinig ito ay ibinunyag ni Six-Eared Divine Being na ang arroganting young Master Qin na dumalo sa auction kanina ang nagdala ng mga kayamanan sa kanila kaya malaki ang posibilidad na ito ang may kagagawan ng lahat. Dahil mayroon na silang pinaghihinalaang salarin sa nangyaring pagsabog ay agad na ipinag-utos ng Saintes na hanapin at hulihin si young Master Qin na katatapos lamang umalis sa auction. Mabilis namang kumilos ang kanyang mga shadow guards upang hanapin ito sa buong lungsod. Samantala tahimik lamang na pinagmamasdan ni City Lord Jiang Huang ang mga hangal na humaharap sa napakalaking problema at halos hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan sa nasasaksihan. Bukod pa roon ay manghang-mangha rin siya sa katapangan at katalinuhan ni Qin na magawang paglaruan ng ganito ang Trading Alliance. Makalipas ang 2 oras ng paghahanap ay bigo ang 2 hangal na Martial Dominator Realm na matagpuan si Young Master Qin kaya bumalik sila sa nasirang gusali ng Trading Alliance upang alamin kung nagtagumpay naman ang mga tauhan ng Saintes. Ngunit maging ang Trading Alliance ay walang nakitang kahit anong bakas nito. Dahil tila naglaho na lamang ito ng parang bula kaya lalo silang naniwalang tumakas na ito matapos may sigawa ang kanyang plano. Agad namang napaisip ang Saintes kung bakit gagawin sa kanila ni Young Master Qin ang ganoong bagay gayong wala naman silang anumang alitan at simula pa lamang ay naging maayos naman ang pakikitungo nila rito. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ay biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang posibilidad na maaaring si Young Master Qin at Qin ay iisang nilalang lamang. Para sa kanya ay si Qin lamang ang may sapat na lakas ng loob upang harap-harapang kalabanan at paglaruan ang Trading Alliance. Ngunit mabilis na kinuwestiyon ng hangal na si Six-Eared Divine Being ang kanyang hinala dahil isa lamang half-martial Emperor Realm si Qin at para sa kanya ay wala itong kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Nanindigan naman ang Saintes sa kanyang hinala at ipinaalala na maging si Young Master Qin na dumalo sa auction ay isa ring half-martial Emperor Realm. Bagamat wala pa silang matibay na patunay na si Qin nga ang may pukana ng lahat ay agad silang nagtungo sa silid na tinutuluyan nito upang kumpirmahin ang kanilang hinala. Pagdating doon ay walang galang nilang sinira ang pintuan nito at sapilitang pumasok sa loob. Dahil sa ginawang pangbabastos ng mga hangal ay seryosong hinarap sila ng ating bida at malamig na tinanong kung naparito na naman ba sila upang kunin ang mga kayamanang napanalunan niya. Ang hangal na si Six-Eared Divine Being na labis nang nagigipit dahil sa napakalaking problemang kinakaharap ng Trading Alliance ay walang ano-anong itinuro si Qin bilang salarin sa nangyaring pagsabog sa Ancient Dragon Auction. Sa isip-isip ng matanda ay kailangan niyang makahanap ng isang taong maaaring sisihin sapagkat tiyak na siya ang mananagot kapag wala silang may pakitang salarin. Matapos ang matinding paratang ng hangal na matanda ay sinuportahan pa ito ng Saintes at inihambing si Qin kay Young Master Qin. Pareho silang may cultivation level na half-martial Emperor Realm at maging ang dalawa nitong kasama ay kapwa nasa peak martial Ancestor Realm kaya para sa kanya ay masyadong maraming pagkakatulad upang ituring lamang ito na nagkataon lang. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ni Qin at ng Trading Alliance ay muling pumagitna si City Lord Jiang Huang at walang pag-aalinlangang kinampihan ang ating bida kahit batid niyang si Qin talaga ang may pukana ng lahat. Direkta niyang tinanong ang mga hangal kung mayroon ba silang matibay na ebidensyang makapagpapatunay na si Qin ang may kagagawan ng pagsabog. Kung wala silang maipapakitang patunay ay hindi niya hahayaang galawin nila ito habang nasa loob ng kanyang lungsod. Nang makitang hindi pumapanig sa kanila ang City Lord ay agad nagbanta ang Saintes na kung ipagpapatuloy nito ang pakikialam sa pagitan nila at ni Qin ay mapipilitan ang Trading Alliance na magdeklara ng malawakang digmaan laban sa lungsod na kanyang pinamumunuan. Dagdag pa niya na kahit ano ang mangyari ay kailangan nilang madakip si Qin sapagkat ito ang pangunahing pinaghihinalaan nila at hinding-hindi nila basta tatanggapin ang napakalaking pagkaluging dinanas ng Trading Alliance. Maging ang hangal na si One-Armed Martial Dominator na nagtataglay ng lakas ng Half-Martial Highness Realm ay nakisali na rin at nagbanta na kung patuloy silang hahadlangan ng City Lord ay mapipilitan silang tatlo na kalabanan ito sa isang madugong labanan. Sa kabila ng lahat ng pananakot ay hindi man lang natinag si Jiang Huang. Matapang niyang sinabi na ipatutupad niya ang mga patakaran ng kanyang lungsod kahit humantong pa iyon sa isang malawakang digmaan.
Pahabol pa niya na sa sandaling lumabag sila sa kanyang mga patakaran at tangkaing saktan si Qianyan nang walang sapat na ebidensya ay personal niya silang papaslangin bago pa man dumating ang sinasabi nilang digmaan. Sa matinding babala ni City Lord Jiang Huang ay hindi naiwasang mapa-atres ang Saintes. Bagamat napakalakas ng puwersa ng Trading Alliance ay batid niyang maaaring mapatay muna siya bago pa makarating ang kanilang mga reinforcement. Dahil dito ay napilitan siyang pag-isipan kung mas makabubuting palampasin muna si Qianyan sa pagkakataong ito kaysa isugal kaagad ang kanyang buhay. Maya-maya pa habang patuloy na nagkakainitan ang lahat ay biglang bumukas ang Void of Space sa kalangitan at narinig nila ang boses ng isang nilalang na nagmumula roon kaya agad na nalipat ang kanilang atensyon sa itaas. Hindi rin nagtagal ay tuluyan ng lumabas mula sa Void of Space si Fang Jian na siyang Great Envoy ng Qinglong Sacred Area at ang pinagmamalaki ng hangal na si One-Armed Martial Dominator. Nang makita ng hangal na si One-Armed Martial Dominator ang pagdating ni Fang Jian ay agad siyang nagsaya at mabilis na lumapit dito. Mabilis din niyang ibinalita na matagumpay niyang napanalunan ang kayamanang ipinakuha nito sa kanya sa halagang 1,300,000 Arcane Realm Stones subalit bigla na lamang iyong sumabog sa kanilang harapan. Saad pa niya na kasalukuyan nilang pinaghihinalaan ang isang nilalang bilang salarin ngunit pinuprotektahan ito ng City Lord kaya hindi nila ito magawang pagbayarin. Bumaba si Fang Jian sa gitna nilang lahat at agad na tinanong kung sino ang salaring tinutukoy nila dahil personal niya itong kukwestiyonin. Napakahalaga raw para sa kanya ng mga kayamanang iyon sapagkat balak niya sanang iregalo ang mga ito sa kanyang young master na malapit nang makapasok sa kanilang sect. Nang marinig ang tanong ni Fang Jian ay mabilis itong sinagot ng hangal na si Six-Eared Divine Being at walang pag-aalinlangang itinuro ang ating bida na nakatayo sa kanilang harapan. Ngunit nang lingunin ni Fang Jian ang nilalang na itinuturo ng matanda ay bigla siyang natigilan at nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang sandali pa ay gulat na gulat siyang napasigaw ng young master kay Qianyan habang unti-unting namumuo ang matinding takot sa kanyang katawan. Ang mga hangal naman na naruroon ay labis ding nagulat sa naging reaksyon ni Fang Jian nang tawagin nitong young master si Qianyan. Sa harap ng lahat ay walang pag-aalinlangang nagpakumbaba si Fang Jian kay Qianyan habang baka sa kanyang mukha ang matinding takot. Batid niyang isang tawag lamang ni Qianyan gamit ang badge ni Tang Qingshan na kilala bilang Imperial Exterminator ay sapat na upang mapahamak silang lahat. Para maiwasan ang pinakakinatatakutan niyang mangyari ay nakayukong sinabi ni Fang Jian kay Qianyan na malaya nitong sabihin sa kanya ang anumang problemang kinakaharap nito at personal niyang aayusin ang lahat. Nang marinig iyon ay agad na sumagot si Longho at sinabi na ang mga hangal na nakapalibot sa kanila ngayon ay pinagbibintangan sila sa isang mabigat na kasalanan kahit wala namang maipakitang anumang ebidensya. Nang malaman ni Fang Jian ang sitwasyon ay agad niyang ibinaling ang kanyang malamig na tingin kay One-Armed Martial Dominator at inutusan itong humingi ng tawad sa kanyang young master kung ayaw nitong tuluyang matapos ang kanilang pagkakaibigan ngayon din. Sa binitawan nitong salita ay nakaramdam ng matinding pangamba ang hangal na si One-Armed Martial Dominator at mabilis na tumagas ang malamig na pawis mula sa kanyang mukha. Pero sa puntong iyon ay naunawaan na niyang napakalakas ng background ni Qianyan kaya wala na siyang lakas ng loob na magmatigas pa. Sa huli ay napilitan siyang nagpakumbaba at humingi ng tawad kay Qianyan. Maging ang hangal na si Six-Eared Divine Being at ang Saintes ay hindi nakaligtas sa galit ni Fang Jian. Inutusan niya rin ang dalawa na humingi ng tawad kay Qianyan kung ayaw nilang tuluyang mabura sa Lower District ang kanilang Trading Alliance. Sa matinding banta namang iyon ay agad na nakaramdam ng takot ang dalawa. Wala na silang nagawa kundi magpakumbaba na rin at humingi ng tawad kay Qianyan para sa kanilang nagawang kasalanan. Bukod pa roon ay inalok pa ni Six-Eared Divine Being na siya na mismo ang personal na magtatanggal ng curse mark sa noo ni Qianyan bilang kabayaran sa nagawa nitong atraso sa kanya. Dahil nagpakumbaba na ang mga hangal at humingi na rin ng tawad ay tinanggap naman iyon ng ating bida. Gayunpaman nag-iwan siya ng isang matinding babala sa kanila. Sinabi niyang kapag naulit pa ang ganitong pangyayari ay hindi na siya magdadalawang isip na pagbayarin silang lahat ng matindi lalong-lalo na ang Trading Alliance. Sa bantang binitawan ni Qianyan ay lalo lamang natakot ang mga hangal kaya muli silang humingi ng tawad bago tuluyang umalis upang hanapin ang tunay na salarin sa nangyaring pagsabog.
Napatawa na lamang si Jiang Huang sa kanyang nasaksihan dahil hindi niya inaasahang nagtataglay pala si Qin Yan ng napakalakas na background kaya pala wala itong kinatatakutan kahit sino pa ang makaharap nito. Matapos maayos ang sitwasyon ay niyaya ni Fang Jian si Jiang Huang sa isang inuman bilang pasasalamat sa ginawa nitong pagprotekta sa kanyang young master. Agad namang tinanggap ni Jiang Huang ang alok at niyaya si Fang Jian na magtungo sa kanyang mansion. Hindi rin nagtagal ay umalis na ang dalawa at naiwan silang Qin Yan ng matiwasay sa kanilang tirahan. At dahil tapos na ang kanilang malaking plano laban sa Trading Alliance ay inilabas na ng ating bida ang bahagi ng kanilang napanalunan at ibinigay ang parte ni na Princess Miao Miao at Long Ho bilang kabayaran sa pagtulong ng mga ito upang maisakatuparan ng matagumpay ang kanilang plano. Nang maiabot ni Qin Yan sa prinsesa ang napakalaking bilang ng Arcane Realm Stones ay biglang nangilad ang mga luha nito sa hindi malamang dahilan. Nang makita iyon ay bahagyang kinabahan si Qin Yan at agad na tinanong kung nakukulangan ba ang prinsesa sa ibinigay niyang bahagi. Mabilis namang pinawi ni Princess Miao Miao ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata bago pa birong sinabi kay Qin Yan na kabaligtaran ang dahilan. Masyado lamang maraming Arcane Realm Stones ang ibinigay nito sa kanya kaya hindi na niya napigilan ang labis na kasiyahang kanyang nararamdaman.